May palibreng vocational course sa Quezon City. Ang mga graduate sa kurso, TESDA certified na para madaling makahanap ng trabaho, mabibigyan pa ng cash incentive. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Isa ang 39-year-old na si Gerson sa mga sumali sa programa ng Quezon City na Manpower Barangay-Based Skills Training Program kung saan pwedeng makakuha ng libreng vocational courses. 3 buwan siyang sumabak sa training sa caregiving. Nagbunga ito. At ngayon, nurse attendant na siya sa isang ospital sa Maynila. Malaking tulong daw ang kita niya para matustusan ang pangangailangan ng kapatid niyang may cerebral palsy. God bless talaga ang nangyari sa akin. Kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ako makakarating sa napuntahan ko ngayon. Nakabatay daw ang training sa regulation ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, kaya nakakakuha ng certificate ang mga sumasailalim dito na makatutulong sa kanilang magkaroon ng trabaho. Kabilang sa mga kurso ay housekeeping, healthcare, bread and pastry, dressmaking at welding. 1984 pa lang daw ay nagdadaos na ng mga libreng livelihood training, pero simula ngayong taon, may incentives na rin kapag natapos ang 3 buwan na training. Bukod sa certificate, makakatanggap din daw sila ng allowance at toolkits. Kita natin yung kahalagahan ng ganitong uri ng training. Doon sa mga wala talagang pagkakataon na makapag-aral, hindi na kailangan pumunta pa sa isang vocational school kasi kami na yung bumababa sa community. Pagkatapos ng programa, natutulungan silang magkaroon ng trabaho o di kaya'y magsimula ng negosyo. May cash assistance program din daw kasi na inaalok ang QC para matulungan silang magnegosyo. Binibigay sa bawat graduate natin para panimula or pandagdag. Ito po ay 5,000 pesos lang, pero kung alam naman natin na kung paano patakbuhin yung ating skills, yung ating negosyo, ay mapapalago nila ito. Ang gusto lang namin, mabuo ulit yung kumpiyansa nila na makapag-aral at makapagtrabaho at makatulong sa pamilya. Kaya naman si Gerson, hinihikayat din ng iba na subukan ng training. Kung may opportunity na makikita sila, mag-aral sila, try nila. Tiis-tiis lang kasi maganda yung magiging bunga. Hindi maikakaila na mahirap makahanap ng trabaho ngayong panahon. Pero sabi nga nila, when there's a will, there's a way. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga libreng vocational course sa QC kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, mga taga-QC lang ba ang pwedeng maka-avail niyan? At saan ba sila pupunta para makapasok dyan? Yes, Paps. For QC residents talaga ito nga programa. And dun sa mga interested kasi, Paps, kailangan nilang i-contact yung Social Services Development Department ng QC-LGU para malaman kung ano-anong courses at saang mga barangay ito available, Paps. At pwede rin, halimbawa, pumasok dyan kung hindi residente ng QC? For residents talaga siya, Paps. Although hindi strictly, kailangan na dun sa mismong barangay mo. Basta taga-QC? Yes, Paps. Okay, kada kurso, 3 buwan lang ba ang tinatagal? Yes, Paps, kasi per quarter ito eh. So ngayon nga ongoing yung January to March na course, Paps. Okay, anong mga requirement para makapasok naman dito sa vocational course? Bukod, Paps, dun sa kailangan resident ka ng QC, ay kailangan din ng kailangan nandun sa mga disadvantaged sectors, yun yung mga priority nila, Paps. At mga 18 to 59 years old yung pwedeng mag-apply, Paps. Okay. And then, para talagang maka-apply ka, kailangan ng letter of intent. At syempre, Fatima, pagkatapos ng training, mare-refer ka ba dun sa mga employer, no, possible employer, o kanya-kanyang applyan? Actually, Paps, nakikipag-ugnayan daw sila doon sa mga iba-ibang kumpanya for OJT nung mga nakatapos na trainees. So, madadalian sila na magkaroon ng connection doon sa mga employers. Nagpa-facilitate nila. Yes, Paps. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.